Kahapon, naipakita natin dito sa channel na si ano pangalan nun? Si Guanzon nagwawala dahil daw sa tubig, sa ganito, sa ganyan, sa kuryente, nagwawala ho mga bossing. Ngayon, balita ho ng Manila Bulletin, mga boss, Chief Amo sir, ayaw patakbuhin si Guanzon. Ayaw patakbuhin yung P3PW, no, party list nitong sila Chairman Ronald Cardema of the Duterte Youth. Alam niyo naman po, dati pa lang ho mga kababayan, etong tatlo na ito, Cardema, Topacio versus Guanzon, talagang ano yan eh. Matindi ho ang mga bardagulan niyang mga yan eh. Ano po, mga kababayan? So dito nakasaad, look, Chairman Ronald Cardema of the Duterte Youth Party List and his legal counsel, attorney. Ang attorney niya pala mismo, si attorney Topacio. Pero mga kababayan, nung election pa lang, talagang pati si Topacio versus Guanzon. Mainit yung banatan niyang dalawa na yan. Ang tawag nga kay Topacio ni Guanzon, gasolito daw di ba? Mga bossing, talaga, sabi ko, ibang klase itong mga magbardagulan saan na ba tayo? Chairman Ronald Cardema of the Duterte Youth Party List and his legal counsel, Attorney Ferdinand S. Topacio, file a petition to deny due course against the P3PWD Party List manifestation of intent to participate, MIP, in the 2025 national and local election due to the violation of the rules set by the COMELEC regarding the filing deadline and publication at the COMELEC office Intramuros, Manila on Monday. Ay naku, magagalit si Guanzon nito. Uusok na naman ho ang ilong ni Guanzon nito, mga kababayan. Kasi napapansin natin, nag-uumpisa na hong magpapansin si Rowena Guanzon, mga boss, Chief Amo sir, di ba? Gaganong-ganon niya, meron tubig, may hose. Gustong isisi sa gobyerno. Sabi ko sa isip-isip ko, nako, etong style na naman ni Guanzon nung kanyang pangangandidato, mukhang hindi natuto. No? Hindi natuto doon sa 2022 election, mga kababayan. Style na manira na naman para umangat yung kanyang pangalan. Ganon. Mukhang kapag ito, mga kababayan, natuloy, mukhang mananahimik lagi si Guanzon dito sa darating na election ho, mga bossing. Di ho ba kahapon gaganong-ganon. Eto, ganyan, ganito. Walang tubig, walang kuryente. Isisisi. Kayo ho ba? Ako ang hindi ko natipuhan mga boss, Chief Amo sir, na ginawa nila nung panahon ng 2022, no? Alam ko nanalo iyang nagkaroon ng upuan niyang P3PWD. Kaya lang po, mga boss, Chief Amo sir, ang hindi ko nagustuhan na naging diskarte nila doon, akala siguro ho nila, mga kababayan, lulusot sa mata ng Pilipino. No? Akala ho siguro nila magiging okay lang sa mamamayang Pilipino. Nagkaroon ng ng substitution, mga bossing. Sabi ko, substitution after ng pagkapanalo, after na makakuha ng upuan, saka magsa-substitute. Di ba? Sabi ko, para po sa akin, mga kababayan, na parang kapag ganoon yung diskarte, parang niloko ang taong bayan. Di ho ba? Ang akala ng taong bayan kung sino yung nakaupo para do sa yung first nominee ng P3PWD, tapos mamukat-mukat mo pag kanalo na nila, pag nakuha na yung upuan, biglang substitution si Rowena Guanzon daw po, mga kababayan. Mas matatanggap pa ho natin, mga boss, Chief Amo sir, no? Kung ang naging substitution mga kababayan, bago pa lang mag-umpisa yung botohan o yung bilangan. Di ho ba? Chang, shout out sa iyo. Evelyn Totilla, Biker Dolly, Mami Terry, Jojo Derit. Kung bago pa lang mga kababayan, nag-umpisa. No? Pero hindi, ang diskarte ho nila, mga kababayan, hinintay po muna sigurong manalo, saka nagdahilan, substitute, Guanzon daw ang uupo. Wala. Kaso talagang hindi uubra ho sa mata ng taong bayan yon, mga bossing, Chief Amo sir.
Siguro ang iniisip nitong mga ito, kapag ka si Guanzon ang sinabi natin na nasa unang upuan ano o first nominee ng P3PWD, malamang sa alamang siguro alam na ho nila mga kababayan na walang lalamunin, hindi iboboto. Kasi sirang-sira ho sa taong bayan Imbis na ilatag yung kanilang plataporma, ang ginagawa ho na ang ginagawa na kumbaga kung paano nila ihain ang sarili nila sa taong bayan, paano ipaliwanag lahat kung ano yung mga gustong gawin nila, ginagawa. Ang itatapik yung kabilang kampo, sisirain ang sisirain. O di ho ba? Kaya ako naniniwala ho talaga ako yung pagkatalo nung mga kakamping nung panahon na yon, nakadagdag ho ito si Guanzon. Etong si Guanzon lalong ipinatalo dahil nga po gano'n. Imbis na mabigyan ng oras, panahon, no, na maipaliwanag yung plataporma nung kanilang mga senador, wala. Halos kinain yata yung buong oras nung kanilang entablado. Tapos paulit-ulit lang ang sinasabi, bangag, bangag, bangag. Di ba? Bangag, bangag, bangag. Puro ganun lang ho. Di ba? Sabi ni Mando, kala ko ba atapang atao kayo? RFS, shoutout sa iyo. Tina B, Yummy Lies. Shoutout sa iyo. Ma'am Ai Chang, Shiro Kansaki. No? Wala, ganun lang ho. Naubos yung panahon nila, naubos yung oras na merong mga taong nasa harapan nila na nag-aantay. Ano kaya ang sasabihin? Ano kaya ang gagawin nitong mga tumatakbo na ito sa ating bansa? Walang narinig na ganun. Ang narinig, bangag, coke, magnanakaw. Sa kabilang kampo ho, mga kababayan, although nabudol lang tayo nung ibang kandidato doon sa kampo natin. Ano ho? Nabudol lang tayo. Buti ka mo si Roque, medyo talagang wala. Luges. Si Roque kaya yung hindi ko isinama? Ipinalit ko si Binoy? Kasi ganun yung ginawa ko ho nun, mga kababayan Meron akong hindi isinama doon sa unit team, tapos ipinalit ko si Binoy. Sabi ko, nang tinapa. Nagkamali pa ako doon sa pagpapalit ko na iyon. Okay na sana no? No? Si Roque wala namang pag-asa talaga. Mukhang hindi naman po talaga mananalo yan kahit kailan ho. Kahit ito sa 2025, kung tatakbo man, imposibleng may magluklok dyan ho, mga kababayan. Rowena Guanzon. Nako, sagutin mo ito. Antabayanan ho natin yung mga kasagutan ho dito, mga boss, chief, amo, sir. Mukhang magiging mainit na naman to. Talagang yan dalawa o yan tatlo na yan, mga boss. Nung panahon ng 2022 election, mainitan ho ang labanan niya mga yan. Talagang kulang na lang, magmurahan ho